Hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, mukhang magkakaso itong si former Senator and Attorney Leila de Lima laban kay Ka Eric at dito kay Lorraine Badoy. Once na meron pong makitang bahid ng ebidensya na siya po ay nire-red tag. So kung meron pong makitang video na nire-red tag itong si de Lima, ni Celis at Badoy, mukhang magkakaso itong si former Senator and Attorney Leila de Lima. Bakit? Kasi napakomento itong si de Lima mga minamahal sa nangyaring kaso dito kay Atom Arroyo. At binigyan niyo po ito ng madiin na suporta. Madiing suporta mga minamahal. Pakita ko sa inyo yung video, yung statement. Sabi dito, a court award of million in damages to Atom Arroyo in his case against Red Taggers, Lorraine Badoy and Jeffrey Celis serve as another legal landmark in the fight against malicious and vicious red tagging. Kailangan talagang managot. Nandyan na yung keyword mga minamahal. Kailangan talagang managot ng mga katulad ni Badoy, nila Badoy and Celis na walang pakundanga kung magturo at gawing target ng paninira at karahasan ang kahit sino. Dapat lang na mabigyan ng hustisya ang kanilang mga biktima. So feeling ko mga minamahal, itong si de Lima, kung meron po siyang makitang makalap na ebidensya na siya ay nire-red tag ni Celis at Badoy, feeling ko magkakaso din ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung dapat itong si Leni Robredo, dapat magkaso din dito kay Lorraine Badoy at kay Ka Eric. Kasi sa mga hindi nakakaalam, nire-red tag nila si Leni Oo, ang sabi nga nila mga minamahal, si Leni Robredo daw po ay miyembro ng komunistang grupo. Nawala ko lang yung video pero last year kinontent ko yan sa inyo na itong si former Vice President Leni Robredo nire-red tag po ni Celis at ni Badoy na miyembro po ng CPP-NPA-NDF. Kaya nga I don't know bakit itong si former Vice President Leni Robredo tahimik sa isyong to. Well, masyado kasing mabait itong si Ma'am Leni kaya ginagano ng mga ng mga red taggers. Well, katulad nga din ni PBBM, 'di ba? Si PBBM hindi masyadong umiingmik kahit sinasabihan nilang bangag, adik, 'di ba? Yung personality ni Leni at ni PBBM parehas mababait Pero mayroong pagmamahal sa bayan. Yun nga lang hindi sila patola Pero hindi pwede na hindi patulan yung mga ganito kasi mas lalong namimihasa at namumuro. Kailangan dapat bigyan din ito ng leksyon. Kaya nga ngayon mga DDS, alam nyo kung ano sabi nila? Pakana daw to ni Bongbong Marcos yung pagkaso ni Atom Arroyo kay Celis at Badoy. Panggigipit daw ito mga minamahal ng freedom of speech, ng press freedom. Nagsasalita lang naman daw sila nang naayon sa kanilang kalooban tapos kinakasuhan daw. Hindi po pwedeng tawagin na freedom of speech or press freedom itong ginawa nila dahil moral damages po ito. Lalo po sa propesyon ni Atom Arroyo at ng kanyang ina na nananahimik naman. Hindi naman involved wala namang away sa kanila tapos biglang sasabihin na spawn ng komunistang teroristang grupo itong mag-inang ito. Sa mga hindi kasi nakakaalam, itong si Lorraine Badoy at itong si Ka Eric mga minamahal, dati pong spokesperson ng NTF-ELCAC. Kasi sila yung mga taong nagbalik loob sa ating gobyerno. Totoo yon. Naging spokesperson sila ng NTF-ELCAC. Medyo na yung boses ko. Naging spokesperson yung dalawang yan. Ngunit sa kanilang pagiging spokesperson mga minamahal, nasobrahan. Kasi kahit hindi naman, wala naman silang valid proof or valid evidence na yung mga taong yan ay talagang miyembro ng komunistang teroristang grupo, nire-red tag nila. Ang hilig kaya man na red tag mga minamahal ng mga DDS. Oo, kunyari, ipaglaban mo lang si Franz Castro, sasabihin nila, oy, komunista ka. Kunyari, nakisimpatya ka lang dito sa mga pinahayag ni Raul Manuel, oy, komunista ka na. Nakisimpatya ka lang dito sa sinabi ni Luis Tron, oy, komunista ka na. Ganun ka titindi mga minamahal. Itong mga DDS, kung man
panredtag. Kahit nga yung mayor dati ng Baguio, I don't know kung Magalong ba yon yung pilido nun, si Magalong, neredtag din nila yun, oo. Madami pa silang neredtag mga minamahal, kaya dapat hindi manahimik dapat hindi pwedeng manahimik lamang yung mga neredtag ni Celis at ni Badoy, dapat magkaso din para nang sa ganun, hindi na ito maulit at hindi na ito pamarisan ng iba't ibang mga ng mga fake news nila, ng mga ginagawa nilang kabalbalan. Kasi malaking damage to, lalo pat sa profession ninyo. Kunyari kayo ay public servant, 'di ba? Naglilingkod kayo sa taong bayan tapos bigla kayong aakusahan na ikaw ay membro ng komunistang teroristang grupo. So maapektuhan yung profession mo diyan. Kagaya ng kagaya ng naapektuhan din yung profession ni Atom Arroyo dito sa ginawang panreredtag ni Celis at ni Lorraine Badoy. Kaya nga sa nakikita ko, itong komento mga minamahal ni Leila de Lima, isa po itong patunay na kapag meron pong nakita na ebidensya, itong si former Senator and Attorney Leila de Lima, dito nga po sa panreredtag, kung neredtag man siya, feeling ko si Leila de Lima ay magkakaso. So sa mga hindi po nakakaalam, again, ito pong si Celis at ito pong si Badoy ay mayroon pong kinakaharap na 2 million suit for red tagging Atom Arroyo. So humingi po ng tulong si Atom Arroyo sa movement against disinformation. Laban po sa i-filed niya na kaso dito kay Celis at dito kay Lorraine sa panreredtag sa kanya on the national television during the era of SMNI. Kaya nga yung SMNI mga minamahal, hindi mabigyan-bigyan ng prangkesa kasi hindi naman po sila sumusunod sa guidelines. Madami po silang na-violate na rules. Bukod sa nanreredtag sila on air, public television, mayroon po doon mga senaryo na nagmumurahan, 'di ba? Yung hindi na sila sumusunod sa code of ethics. At saka wala pong garantiya na sila ay broadcaster talaga kasi hindi naman po miyembro ng KBP, Kabisanan ng Broadcaster ng Pilipinas, yung mga nagsasalita diyan sa SMNI. Kaya dapat lang talaga na hindi na maibalik yung prangkisa kasi bukod sa ginagawa nila yung paninira sa mga taong gusto nilang siraan, nagiging pugad pa yan mga minamahal ng disinformation and fake news. Yan po yung aking napansin ang hilig nilang magpakalat ng fake news, ang hilig nilang magpakalat ng disinformation. Kaya nga tama lang talaga na na isulong yung bill na anti-troll farm kasi nagiging troll farm yung mismong site nila na SMNI, nagiging troll farm mga minamahal dahil doon po nagpupunpunan yung mga DDS. Nandun si Banat Bay, nandoon mismo yung grupo ni Banat Bay na walang ibang ginawa kundi manira dito sa ating gobyerno. Wala na sila nakikitang tama kundi lahat na lang puro paninira. Yan yung aking napapansin. So yun po mga minamahal. Pahingi na lang po ako ng konting likes, tapos comments, tapos paki-share na din po itong ating vlog para mas marami pong maka-reach ng ating content. Yan lamang po ang aking hiling, like and share lang po para makatulong din sa paglago ng ating algorithm and makamit natin yung 250k subscriber. Anyway, ako po ay magpapaalam na. It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.